paggamit ng social media. Kasabay rin ito ang pagdami ng mga panganib sa online space. Kaya naman inilunsad ng Meta sa Pilipinas ang pinalawak na teen accounts experience sa Instagram, Facebook at Messenger sa pamamagitan ng Screen Smart. Layunin nito na bigyan ng mga magulang, guro at kabataan ng mga kaalaman, kasangkapan at mas pinatibay na safety features para sa mas ligtas na karanasan online. Ang pinaka-importante dito ay by default nakaset na yung safety features. So pagpasok mo, hindi na kailangan mag-decipher ano ba yung features na kailangan ko i-customize, etc. Of course, that opportunity is given, gaya ng nabanggit kanina. Iba kasing parenting styles natin. But the important thing is, at the outset, naka-default na yung settings. So magagamit to sa tamang paraan at sa maayos na paraan. Ang enhanced teen accounts ay may mga built-in protections na idinisenyo upang maprotektahan ang mga kabataan mula sa mga hindi kanais-nais na interaction online. Kabilang dito ang mas mahigpit na privacy settings, limitasyon sa pakikipag-ugnayan sa mga hindi kakilala, at mga paalala para sa mas balansing paggamit ng social media. Bahagi rin ng programa ang pagtalakay sa digital literacy, online safety at responsableng paggamit ng teknolohiya. Teen Accounts is a automatic by default protection for all teens. Younger teens, 13 to 15, are not able to change any of the setting without the permission of the parent. Older teens that are 16, 17 and have more autonomy or independence, they're able to have a conversation with their parent and try and change some of the settings themselves. We believe Teen Accounts and these guardrails that come in by default for all new and existing teens on the platform solve one of the parents' biggest problems. Is my teen safe online? Naging tampok din sa event ang panel discussion na pinamagatang Building Safer Online Experiences for Filipino Teens. Nakiisa rito ang mga kinatawan mula sa National Youth Commission, Council for the Welfare of Children, Philippine Mental Health Association at Stairway Foundation. Layunin nitong palakasin ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor sa paglikha ng mas ligtas na digital space para sa mga kabataan. So I think in terms of cyber resilience, it's not just youth. Pero malaking challenge yun sa youth kasi tayo na yung henerasyon na magtuturo sa magulang natin. Pag tumanda na tayo rin yung nagdadala ng teknolohiya na yun. Pag magkaanak tayo, yung mga anak natin, tuturuan din natin. So I think it's really us right now. And when you go back to the voting population, yung youth natin is going to be 80% voting population by 2028. And sila magko-command ng policy direction ng mga bagong officials. And that is why ngayon pa lang, dapat alam nila yung course na ito, yung nilalaman ng cyber hygiene program, kasi they will be the ones to input yung mga kailangan ilagay dun sa policy regulations na gagawin in the future. Binigyang diin ng mga speaker na mahalaga ang gabay ng mga magulang at guro sa paghubog ng responsableng paggamit ng social media. Ani nila, mas magiging epektibo ang mga safety feature kung sasabayan ito ng tamang edukasyon at aktibong pakikilahok ng mga nakatatanda. Dapat makita din natin na yung pangangalaga sa bata at yung participation online, yung safety online, ay kailangan at the center meron tayong partisipasyon ng parents. Kasi kung wala ang gabay ng magulang, hindi naman pwedeng, di ba? This will not work without the role of the parents na nagagabay, naninigurado that the safety features are online at nakakaintindi directly sa mga kabataan na gustong gumamit ng digital spaces natin. Sa pamamagitan ng Screen Smart at Enhanced Teen Accounts, patuloy na pinalalakas ng Meta ang mga hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan online. Paalala ito na ang paglikha ng mas ligtas na digital na kapaligiran ay pananagutan ng lahat, mula sa mga platform at paaralan hanggang sa mga magulang at buong komunidad. If you liked or learned from this video, please click subscribe.